Hello! Kumusta po kayo? Ito nga pala ang bagong revelasyon. Ang tagapagbigay ng impormasyon, patungkol sa lahat ng mga hiwaga ng karunungan, na bumabalot sa buong mundo. Ngayon ay ating pag-uusapan, ang patungkol sa mga nakatagong mga karunungan, patungkol sa buhay ng bawat nilalang, dito sa buong mundo, kung saan ito nanggagaling at sino ang pinanggalingan nito. Ito ang ating tatalakayin, sa bidyong ito. Sino ba talaga ang totoong buhay, na nakatago dito sa buong mundo? At sino naman itong buhay, na nakatago sa loob ng katawan ng bawat tao, at sa lahat ng nilalang sa buong mundo? Ayon sa pagtuturo ni astronaut Galileo Galilei, na mababasa natin na nakasulat sa libro ng Science and Technology The Modern World, pahina 176, Lesson 4, sinasabi niyang, ang liwanag sa sikat ng araw, ay ito ay nagkakaroon ng full power electromagnetic control, para kumilos sa pag-ikot itong bawat isa ng planeta. At sila ay nabubuhay sa pamamagitan nitong liwanag na nanggagaling mismo sa sikat ng araw. At nagawa itong lahat na planeta, at sa lahat ng iba't ibang mga bagay na lumulutang sa himpapawid, at nagawa ito dahil sa electromagnetic power sa liwanag sa sikat ng araw. Kaya't napag-alaman natin, na itong 9 na planeta ay ito ang tinatawag na buong mundo, at itong buong mundo ay walang tigil sa pagkikilos, at sa pag-iikot sa pamamagitan ng electromagnetic power control sa liwanag sa sikat ng araw. Kaya ngayon, ay ating napag-alaman na itong buong mundo ay ito ang simbolo sa kinatawan sa liwanag ng araw, at ito naman ang liwanag ng araw, ay sumisimbolo sa espiritu na nakatago dito sa loob ng mundo. Napag-alaman natin ngayon, na itong liwanag ng araw, ay ito ang tunay na makapangyarihan sa lahat, sapagkat itong liwanag ng araw, ay ito siya ang naging espiritu na buhay, upang magkaroon ng buhay itong lahat na nilalang dito sa loob ng buong daigdig. Dahil walang buhay itong mga tao, kung walang liwanag ng araw, at wala ring buhay itong lahat na mga hayop kung wala itong liwanag ng araw. At walang buhay itong buong mundo, kung walang liwanag ng araw. Kaya napag-alaman natin ngayon, na kumikilos sa pag-ikot itong lahat na planeta sa buong mundo, dahil sa kapangyarihan nitong liwanag ng araw. At kumikilos rin itong katawan sa lahat ng mga tao sa paghahanap buhay, dahilan rin sa kapangyarihan nitong liwanag ng araw, at ang lahat ng mga hayop ay kumikilos rin sa paghahanap buhay, dahilan rin sa kapangyarihan nitong liwanag ng araw. Kaya ngayon ay darating na ang panahon, upang siya ay makilala sa lahat ng bansa, dito sa loob ng buong mundo. Kaya itong liwanag ng araw, ay nagkaroon siya ng makapangyarihan na pangalan, at ito ay tinatawag na RA Republic Act Government, at ito ang nagiging batas na sinusunod sa bansang Pilipinas, at sa ibang bansa dito sa loob ng buong mundo. Ang liwanag ng araw, ay ito ang tunay na makapangyarihan sa buong mundo, dahil siya ang RA Republic Act, at ito ang batas gobyerno, at dahilan sa gobyerno ay naging nereforma ang bawat katawan ng tao, at nagiging edukado ang tao, para magkaroon ng konting kaalaman, sa isipan ng bawat tao dito sa buong sanlibutan ng daigdig. Kaya ngayon ay napag-alaman natin, ang tunay na kapangyarihan nitong liwanag ng araw, dahil siya nagpapaikot, para kumikilos itong lahat na planeta, sa buong mundo, at napag-alaman natin ngayon, na itong liwanag ng araw, ay nagkakaroon siya ng makapangyarihan na pangalan, na ito ang RA Republic Act, at ito ang nagiging batas ng gobyerno, para mapaikot niya at mapapakilos sa pagsunod, itong lahat na bansa dito sa buong lupain ng sanlibutan. Dahil totoo naman, na walang ni isang tao ang makakatakas, mula sa batas ng gobyerno, kahit sino ka man, mga hari man kayo sa inyong bansa,
ay iikot pa rin kayo at sumusunod sa batas ng gobyerno, dahilan nitong full power electromagnetic control, mula sa liwanag ng araw. Kaya ngayon, ay darating na ang panahon, para mapag-alaman natin, kung sino ba talaga ang tunay na utak sa gobyerno, at sa lahat ng bansa dito sa buong kalupaan ng sanlibutan. Kung mayroong utak nitong gobyerno, paano natin siya makikilala? Kaya babasahin natin, ang mga pagtuturo mula kay Apostol Pablo, at ito ay mababasa natin sa Biblia, Roma Kapitulo 13, versikulo 1, at sinasabing, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Diyos. Malinaw na nakasaad sa talata, na kailangan ang lahat ng mga tao, ay magpapasakop, at susunod sa mga kapangyarihan ng mga pinuno, dahil walang ibang kagustuhan na hindi galing sa Diyos, at ang mga naruroon ngayon ay mga naitukod ng Diyos, kaya ito ang napag-alaman natin ngayon, na itong utak sa gobyerno dito sa lahat ng bansa, ay ito ang tunay na makapangyarihan na Diyos sa langit at lupa, at ito siya ang tunay na Diyos na gumagawa nitong liwanag ng araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana ay mayroon kayong natutunan sa bidyong ito, at kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share sa ating video, at pati na rin sa ating Facebook page, ang Bagong Revelasyon, para laging updated sa ating mga susunod pa na mga video. Maraming salamat po, naway pagpalain tayo ng Diyos, at makasama sa kanyang kaluwalhatian.